Ipinaliwanag ni Logan na bago pa man maging hindi mapagkakailang first sword ng kontinente si Jerome Decade, noong panahon ng dakilang digmaan ng pagsakop sa Grandia, at kahit matagal pa pagkatapos niyon, siya ay magiging isang pangunahing target ng asasinasyon ng Grandia Liberation Front. Subalit, sa kabila ng target sa kanyang likod, wala kahit isang tao ang mangangahas na subukan ito. Ipinaliwanag niya na ang kanilang pag-aatubili ay ganap na dahil sa kanyang nakatatakot na superhuman trait, na kilala bilang absolute sight. Dahil sa kakayahang ito, kayang durugan ni Jerome nang walang kahirap-hirap ang anumang dumarating na atake ng isang hakbang bago pa man ito makarating, at itusok ang kanyang sandata sa anumang depensa ng isang hakbang bago pa man ito may taas. Sa madaling salita, nagtataglay siya ng isang ganap na nakalulunos na dynamic vision. Patuloy na nalaala ni Logan kung paano sila sumubok ng walang katapusang mga desperadong pamamaraan upang pabagsakin siya sa kanyang nakaraang buhay, ngunit bilang isang maalamat na superhuman na nagtataglay ng napakalaking dami ng enerhiya, wala talagang gumana laban sa kanya. Ngunit ngayon, sa mismong sandaling ito, si Jerome ay wala pa kundi isang rookie. Taglay ang nag-aalab na kaisipang iyon, marahas na sumugod si Logan ng diretsyo sa kanya. Ang dalawang espada ay nagbanggaan ng may umaalingaw na kalantog, at agad na natagpuan ni Jerome ang kanyang sarili na nahihirapan laban sa umaatungal na lakas ni Logan. Matapos ang isang matindi at nagpapahirap na pagsubok ng purong lakas, ang dalawang mandirigma ay nagtulak palayo upang lumikha ng distansya, kung saan si Logan ay maayos na tumaas pabalik sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espesyal na wind technique. Sa pag-iisip sa kanyang estratehiya, napansin ni Logan na sa kanyang nakaraang buhay, narinig niya na sa tuwing i-activate ni Jerome ang kanyang absolute sight, ang kanyang mga mata ay magiging medyo kulay pilak bilang resulta. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanya ngayon, malinaw na ang kanyang kontrol sa kakayahang ito ay lubhang kulang pa. Hayagang hinamon siya ni Logan, na sinasabihan siyang tingnan kung gaano kahusay ang magagawa niyang pagtatanggol sa kanyang sarili ngayon. Sa pagpapadaloy ng kanyang panloob na lakas, ang kanyang espada ay nagsimulang maglabas ng isang maningning na gintong aura habang sumusugod siya pasulong sa kanyang pinakasukdulang bilis. Pinanood ni Jerome ang dumarating na pagsalakay, habang napagtatanto sa kanyang sarili na muling ginagamit ni Logan ang kakaiba at pumipihit na atakeng iyon, at sumumpa na hindi siya papayag na mahulog sa eksaktong kaparehong patibong sa ikalawang pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang talam upang salagin ang direktang hampas, ngunit ang atake ni Logan ay biglang naghiwa-hiwalay sa lahat ng direksyon. Ang isa sa mga nagbabagong arko ng enerhiya ay halos tumama sa mismong mukha ni Jerome, na nagpilit sa kanya na clumsily na umiwas gamit ang absolute sight. Sa pinakahuling segundo, idineklara ni Logan na ang kanyang pisikal na espada ay patuloy na lalandes ng diretsyo sa landas nito, habang ang kanyang force blade naman ay malayang tip-ay-hit at maayos na magbabago ng mga direksyon. Ipinaliwanag niya na perpekto niyang naalis ang bawat isang kakulangan mula sa tanyag na Moonlight Sword ni Franz. Sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa pinakasukdulang limitasyon, sinubukan ni Logan na hampasin siya sa harap gamit ang force blade. Nagawa ni Jerome na salagin ang hampas sa harapan, ngunit ang enerhiya ay agad na nagbago ng direksyon upang tumama ng patagilid mula sa flank. Sa kahangahangang pagkakataon, nagawang basahin ni Jerome ang trajectory at muling naharangan ang atake. Si Jerome ay wala talagang oras upang ibaba ang kanyang bantay. Mabilis siyang umikot para lamang makitang dumarating na naman si Logan sa kanya para sa isa pang direktang frontal assault. Sa pagkaunawa na hindi niya ligtas na masasalag ang dumarating na hampas sa tamang oras, mabilis na nagpasya si Jerome na yumuko ng mababa upang ganap itong maiwasan. Eksakto kung kailan iniisip ni Logan na nakuha na niya ang bentahe, sumisid si Jerome. May mababang sipa na direktang nakatutok sa mga paa ni Logan. Ngunit simpleng sumigaw si Logan ng isang mabilis na pagtanggi, at ganap na iniiwasan ang umaabot na sipa gamit ang isang maliksi at perpektong kalkuladong pagtalon. Agad na kasunod ng pagtalon, ikinorga ni Logan ang kanyang hampas sa ere at hinampas ito pababa kay Jerome, na nakabaon pa rin ng mababa sa lupa matapos ang kanyang nabigong sipa. Gayunpaman, nagawa ni Jerome na iangat ang kanyang talam sa huling millisecond upang harangan ang mapandurog na hampas. Sa pagpapadaloy ng kanyang purong lakas, matagumpay niyang naitulak pabalik ang espada ni Logan. Sa lubos na pagkagulat ni Logan,
Mabilis na tumayo si Jerome upang lumikha ng distansya, naganap na nagngangalit. Nagngit-ngit siya sa kanyang sarili, na hindi makapaniwala na ang isang hamak na Force user ay nagagawa siyang panatilihin sa depensibo sa mismong harap ng kanyang imperial na kamahalan. Nagpasya siya na kailangan niyang bawiin ang kanyang karangalan sa lalong madaling panahon. Sumugod siya sa isang napakabangis na frontal assault ng diretsyo pabalik kay Logan. Same time na nagulat si Logan nang mapansin na ang pilak na liwanag sa loob ng mga mata ni Jerome ay nagsisimula ng maging matalas ang focus. Kinakabahan niyang napagtanto na nagsisimula ng masteran ni Jerome ang trait sa mismong gitna ng kanilang laban. Sinabi niya sa kanyang sarili na ito ang higit na dahilan kung bakit hinding-hindi siya dapat map-atras dito. Itinapon ang sarili sa labanan, direktang sumugod si Logan kay Jerome, dahil alam niyang kailangan niya itong durugan dito at ngayon upang hindi na ito makapag-grow ng higit pa. Gamit ang kanyang bilis, nagpalitaw si Logan ng maraming after-image ng kanyang sarili. Bulag na tig-swing ni Jerome ang kanyang espada at walang nataman kundi ang isang naglalahong refleksyon, habang ang tunay na Logan ay tuluyan ng nakalusot sa kanyang likuran. Mabilis na umikot si Jerome, na lubos na nagulat nang matagpuan si Logan sa mismong likod niya, habang nagtatanong sa sarili kung kailan pa ito nakapunta roon. Ipinaliwanag ni Logan na mayroon talagang ilang tiyak na paraan upang sirain ang depensa ng Absolute Sight. Ang isang napakalaking bilang ng puwersa na hindi kayang pigilan ng Absolute Sight ng sabay-sabay, ang isang naglalakihang puwersa ng magic, o ang purong nakalulunod na bilis. Sa pagpapadaloy ng kanyang kapangyarihan sa pinakasukdulang limitasyon, inutusan ni Logan ang kanyang sarili na maging kasing leksi ng isang multo at umatake ng mabilis, upang matiyak na ang tanging magagawa na lamang ni Jerome ay ang desperadong magdepensa. Nagpakawala si Logan ng walang humpay na serye ng mabilis na mga hampas. Si Hansby at ang mga nagtitipong noble ay nakapanood na lubos na nagulat sa purong lakas ni Logan, habang sumisigaw na imposibleng ang kanilang Rhizome Star ay map-atras sa ganoong paraan. Sa kabilang panig ng silid, lihim na nagdiwang si Luther, na pinupuri ang execution ni Logan at hinihimok itong huwag umatras. Subalit si Logan ay hindi lubos na masaya sa palitan ng saksak. Bagaman nakatama ng sunod-sunod na mga hampas, napagtanto niya na hindi pa rin siya nakakakuha ng isang mapagpasyang hit sa kanyang katunggali. Nagmura siya sa kanyang sarili, na nabubuwisit dahil nahaharangan ni Jerome ang lahat ng bagay, habang kinikilala na ang lalaki ay tunay na isang monster. Sa paggawa ng isang biglaang tactical na pagpihit, ibinaon ni Logan ang kanyang espada ng malalim sa batong sahig, at hinamon si Jerome na subukang harangan ang susunod na galaw na ito. Matamang nanood sa kanya si Jerome, naganap na nalilito kung bakit nito sinaksak ang lupa, at nagtataka kung ano sa mundo ang sinusubukan nitong makamit. Matapos ang ilang matinding segundo, ang lupa ay nagsimulang manginig ng marahas sa mismong lugar kung saan nakabaon ang espada ni Logan. Ang sumasabog na enerhiya ni Logan ay sumiklab ng direkta mula sa lamat na nagwawasak sa sahig. Ang isa sa mga nakapokus na energy blast ay direktang tumama sa espesyal na mata ni Jerome, na nagtapos sa isang dambuhalang pagsabog ng kapangyarihan na nag-iwan sa mga nanunood na laglag pa nga sa kanyang purong destructive force. Habang dahan-daw ang napapawi ang alabok, nabitawan ni Jerome ang kanyang espada mula sa kanyang nanginginig na kamay at mabigat na napaluhod sa kanyang mga tuhod sa mismong harap ni Logan, habang ang dugo ay nagsimulang umagos ng matindi mula sa kanyang mukha. Napansin ng isa sa mga nanunood na noble ang pinsala, at sumigaw sa labis na pagkagulat na ang mata ni Sir Jerome ay nataman. Nagtagumpay si Logan sa kanyang sukdulang layunin na sirain ang mga espesyal na mata ni Jerome, bagaman nagawa lamang niyang permanenteng sirain ang isa sa mga ito bago pa man maging mas makapangyarihan ang mandirigma. Si Jerome ay nanatili sa ganap na pagkagulat sa mapaminsalang resulta. Gayunpaman, hindi nakatakas si Logan mula sa salpukan ng walang pinsala. Hindi niya nagawang maiwasan ang atake. Dumura siya ng isang dakot na dugo, habang napagtatanto na nagawa pa rin ni Jerome na maglunsad ng isang ganting salakay kahit noong nawawalan ito ng mata. Ang counter-strike ay tumama kay Logan sa mismong flank, na ngayon ay nagsisimula ng umagos ang dugo ng matindi. Inamin ni Logan sa kanyang sarili na si Jerome ay tunay na karapat-dapat sa kanyang magiging titulo sa hinaharap bilang First Sword ng kontinente. Kahit na ganoon, pagninilay niya ng may ngiti na ganap niyang nakamit ang kanyang layunin.
Ngunit ang kanyang nagwaging ekspresyon ay agad na napalitan ng kilabot ng ang isang galit na boses ay dumaragandong sa buong bulwagan, na nagtatanong kung paano niya pinanggahasan na pinsalain ang isang mahalagang talento ng Empire. Walang iba ito kundi si Hans mismo, na marahas na sumugod kay Logan, at tinamaan siya ng sapul sa dibdib gamit ang isang mapaminsalang sipa na nagpadpad sa kanya ng matindi sa lupa. Matapos itanim ng matatag ang kanyang mabigat na paa upang durugan ang dibdib ni Logan, na nag-iiwan sa kanya na ganap na walang kalaban-laban sa sahig, binunot ni Hansdi ang kanyang espada, habang itinuturo ang malamig na bakal ng direkta sa kanya, at pinahayag na pagbabayaran niya ang malubhang kasalanang ito gamit ang kanyang mismong buhay.